maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:43 ng umaga. Tatak RMN. Ang bahaging yan mga kasama, atid sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa 1st District ng Cotabato City, number 1 sa Balota, sa ilalim pa rin ng United Bangsamoro Justice Party. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Lalaki timbog sa checkpoint matapos makuha ng loose firearms sa Parang. Headlines. Barangay Chairman naman sa Kadayangan, sukatan sa pamamaril. Headlines. 12 gun violators na itala ng PRO bar. Headlines. Lalaking biktima ng pamamaril sa Talitay tukoy ng pagkakakilanlan. Headlines. Smuggle cigarettes nasabat sa Matalam, negosyante suspek timbog. Headlines. Fake Atron account ang pinagmula ng pekeng banta sa seguridad ng mga mga paaralan sa bayan ng Midsayap ayon sa pulisya at lokal na pamahalaan. Headlines. Pabuya naman inialok ng Midsayap LGU sa makapagtuturo sa suspek na bumaril sa TMU personnel kahapon. Headlines. Halalan sa September tuloy ayon sa COMELEC. Headlines. COMELEC, 75% handa ng para sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Headlines. Oplan Baklas, isasagawa sa SGA BARM. Headlines. COMELEC, kinansela naman ang registration ng Moro Ako Party para sa 2026 BARM Parliamentary Elections. Headlines. Tiwala ang magpapanalo sa UBJP sa araw ng halalan ayon kay Member of Parliament Lanang Ali Jr. Headlines. NFA BARM nakipagpulong sa MAFAR upang palakasin ang paghahanda ng mga panukalang investment programs. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Ngayon po mga kasama ay araw ng Wednesday, August 5, 2026. Sumasa niyo na po ang Diretso Balitang Cotabato. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Radyoman Ems Abang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan pa rin mga kasama dito sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng mga balita mga kasama, inaresto ng mga otoridad sa isang COMELEC checkpoint sa Barangay Sarmiento parang Maguindanao del Norte ang isang 21 anyos matapos umanong makumpiska ng caliber .45 pistol habang sakay ng isang minivan patungong Cotabato City. Sa investigasyon, sinabi ng pulisya na bagamat nagpakita ang suspect ng mga dokumento bilang otorisasyon sa pagdadala ng baril, napansin umano ang hindi pagtutugma ng mga detalye ng mga papeles at ng mismong armas sa dahilan upang siya ay arestuin dahil sa iniinalang paglabag sa umiiral na COMELEC gun ban. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Parang Municipal Police Station ng suspect habang isinasa ilalim sa ballistic examination ang nakumpiskang baril at mga bala. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni Sultan na Datoteng Gumbila. First nominee para sa traditional leader ng Bangsamoro Federalist Party number 5 sa Balota. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Sugatan naman mga kasamang isang barangay chairman matapos barilin ng di pa nagigilalang mga suspect sa barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm pasado alas 8 kagabi. Kinilala sa DXMY ni Police Regional Office sa Bar, Public Information Officer Police Captain Steffi Salanggit ang biktima na si Tox sa Pulalon na nagtamo ng tama ng bala sa kanang siko. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, pinuntahan ng mga suspek ang tahanan ng biktima bago ito paputukan. Isinugod ang biktima sa Misaya Hospital kung saan nananatili siyang nasa stable na kondisyon habang nakatakdaring sumailalim sa operasyon dahil sa tama ng bala. Yes sir, tama po kasi kagabi pala, pasado alas 8 nga po ng gabi nagkaroon ng shooting incident doon sa Barangay Tugal sa Kadayangan SGA Barm, and yung victim natin ay itong si Barangay Chairman Tok Pulalon. Based sa initial investigation natin, pinaputukan ng suspect yung kanyang residence. Sinabi pa ni Captain Salanggit na kabilang sa mga anggulong sinusuri ay kung may personal o politika ang pag-atake. Batay umano sa paunang impormasyon, nasa loob ng kanyang bahay ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Pinaniniwala ng mga suspek ay nasa labas ng kanilang tahanan at umano'y sakay ng motorsiklo, ngunit patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang eksaktong bilang ng mga sangkot sa insidente. Wala pa kasi tayong agarang provocation bago yung incident, and yun nga, hindi pa natin tukoy kung ano talaga yung motive nitong pamamaril since ongoing pa yung investigation and kagabi lang siya nangyari. May mga possible pang angles na tinitingnan yung ating kapulisan, kasama na dyan if ito ba ay personal or political, and yung iba pang mga possible na motives. Pero sa ngayon, wala pa kasi tayong sapat RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ang nasabing balita mga kasama, nilinaw ng pulisya na wala pang batayan upang ituring na election-related ang pamamaril sa isang barangay chairman sa Barangay Tugal, Kadayangan, SGA Barm sa kabila ng nalalapit na Bangsamoro parliamentary elections. Ani pa ni Police Captain Salanggit, kabilang ang Kadayangan sa mga lugar na nakategoryang red area of concern ng COMELEC dahil sa security assessment at mga naitalang insidente sa nakalipas na halalan. Gayunman, hindi nangangahulugan na ang bawat insidente ng karahasan sa lugar ay otomatikong may kaugnayan sa eleksyon. Siyempre sir, so alam natin na malapit na yung ating Barm parliamentary elections, and itong totoo naman po na yung Kadayangan ay kasama sa mga inilagay ng COMELEC na red category areas of concern. And pinapaliwanag natin na yung classification na yun ay dahil din sa security assessment at historical election related factors. Pero hindi ito nangangahulugan na itong incident na ito nangyari doon sa lugar ay automatic na election related incident. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:50 ng umaga ang bahaging yan mga kasama dito sa atin ni nominee number 19, Attorney Lanang Ali Jr. sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag pa rin ng mga balita, natukoy na ng Talitay MPS ang pagkakakilanlan ng lalaking biktima ng pamamaril kahapon ng hapon sa bahagi ng barangay Kiladap, Talitay, Maguindanao del Norte. Sa unang ulat ng Talitay MPS OIC, Police Lieutenant Edril Roldan, pahirapan pa nga tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima kung saan suot lamang nito ay black t-shirt at blue shorts. Samantala sa progress report ng Talitay MPS, nakumpirma mula sa kanak ng biktima ang napaslang ay kinilalang si John Carlo Ong, 21 anyos, dating OFW residente ng Purok Dahina sa Barangay Tina, Tacurong City. Nagtamo ng tama ng bala sa baba at likuran ng biktima kung saan sinubukan pang dalhin sa ospital, ngunit patay na nang dumating ayon naman sa nakatalagang doktor. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasama, ang bahaging yan at ito sa atin, Yanuar Alamada o mas kilalang Young Fighter, kumakandidato sa 5th District ng Maguindanao del Norte o del Sur. Number 1 sa balota sa ilalim pa rin ng UBJP.
RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nakapagtala ng Police Regional Office Bar ng 12 kataong lumabag sa umiiral na gun ban nang ipatupad ito noong July 16 bilang paghahanda sa nalalapit na halalan sa BRMM. Ayon kay ProBar spokesperson Steffi Salanggit, ang mga kaso ay nagmula hindi lamang sa Comelec checkpoints kundi pati na rin sa iba't ibang law enforcement operations ng pulisya. Kabilang sa mga naitalang insidente ang indiscriminate firing sa UP. Operasyon naman laban sa umano'y iligal na benta ng armas sa Dato Paglas, police operations sa Sarif, sa Idona, Mustafa at pagpapatupad ng warrant of arrest sa Talitay kung saan nakarecover din ng baril ang mga otoridad. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:53 na po ng umaga. Ang bahaging yan mga kasama hatid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Tuloy pa rin sa ating balitan mga kasama, 5 araw bago ang September 14. BARM Parliamentary Election ay darating ang police augmentation mula sa Police Regional Office sa 12, 11, 10, 9 at 13. Ayon ito kay ProBar spokesperson Steffi Salanggita, ito ay upang palakasin ang seguridad sa rehiyon. Layunin ng pagpapadala ng karagdagang puwersa ng pulisya na mapanatili ang kaayusan, mapigilan ang anumang banta sa seguridad at mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga botante at election personnel sa buong rehiyon. Anya mahigit 8,000 pulis ang inaasang i-deploy sa araw ng halalan at nakaplano na ang kanilang mga lugar na pagtatalaga. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Ang bahaging yan mga kasama atid sa atin ni Dr. Tumanda Antok, kumakandidato sa ikatlong distrito sa Cotabato City. Sa ilalim pa rin ng Bangsamoro Federalist Party. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:54 ng umaga mga kasama, magbabalik ko tayo ilan lamang sa ating po mga reminders. Tatak RMN. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP. Number 13 sa Balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan at magandang kinabukasan. UBJP. Number 13 sa Balota. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Iboto BFP Bangsamoro Federalist Party, partido para sa Barm Parliament. Number 4 sa Balota, partidong para sa pagkakaisa, para sa kaunlaran, para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama, 7:57 na po ng umaga. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.
Tuloy sa ating balitan mga kasama, inanunsyo ni Midsaya pa Mayor Rolly Sakdalan na magbibigay ang LGU ng reward sa sino mga makapagbibigay ng impormasyon sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng suspect na bumaril sa Traffic Management Unit o TMU enforcer na si Julius Reberal Lahot, 43 anyos, magtatanghali kahapon. Ayon kay Mayor Sakdalan, bagamat hindi niya direktang binanggit kung magkano ang pabuya, ginarantiya naman niya ito ay malaking tulong sa kung sino ang makapagtuturo sa suspect at mananatiling confidential ang kanyang pagkakakilanlan. Nabatid na ayon sa paunang investigasyon, binabantayan noon ni Lahot ang isang impounded na motorsiklo sa Purok, Sarisa, Poblacion 1 nang lapitan siya ng armadong lalaki at paputukan. Kung mapaabot at makatulong kayo sa pag-apprehend nitong pag-aresto nitong tao na to, and we can do it confidentially again, merong malaki kami ibibigay na award. Ibibigay kami na award. 6 figures. Kayo na lang mag-isip, 6 figures. So, 00000, saka na tayo mag-isip. Depende sa maitutulong nyo. 6 figures, alam nyo na. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa gitna naman mga kasama ng kumakalat na post sa social media na nagbabanta umano sa seguridad ng mga paaralan sa bayan ng Midsayap, nilinaw ng pulisya at lokal na pamahalaan na peke ang naturang impormasyon at nagmula ito sa isang fake at troll account. Ayon sa bagong hepe ng Midsayap Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel William Facsoy Jr., batay sa paunang pagsusuri ng kanilang cybercrime unit, lumalabas na bagong likha lamang ang naturang social media account. Naniniwala ang pulisya na ginawa ito upang ilihis ang atensyon ng investigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang traffic enforcer sa bayan. Patuloy anya na sinusuri ng mga otoridad ang pinagmulan ng account at ang pagkakakilanlan ng nasa likod nito upang mapanagot ang sino mga responsable sa pagpapakalat at maling impormasyon at paglikha ng pangamba sa publiko. Sa pag-aaral po ng cybercrime, lately lang po or very recent lang na na-create yung account. So tinitrace natin kung makaya nating makuha yung IP niya. Very technical kasi siya, kung tutusin kasi. But then, nakita nga natin na very recent, baka gumagawa lang siya ng panic upang sa ganun, ma-divert yung investigation natin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 na po ng umaga mga kasama. Ang oras naman yan ay atid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party number 4 sa Balota. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Iniayag ni Malacanang Palace Press Officer Yusek Clay Castro na sa paunang pagtatasa ng pamahalan ang mga naitalang insidente ng karahasan sa Bangsamoro mula January hanggang July ay hindi pa maituturing na may direktang kaugnayan sa nalalapit na halalan sa BRMM. Ayon kay Castro, patuloy pang bineberipika ng Philippine National Police ang ulat sa 235 katao na nasawi sa naturang panahon upang matukoy kung may mga kasong may kaugnayan sa eleksyon. Anya karamihan sa mga insidente ay inuugnay sa personal na alitan o rido. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagbigay rin mga kasama ng katiyakan ang Malacanang na mananatiling nakatuon ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdaraos ng mapayapa, patas at transparent na halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa gitna ng petisyong iniayin sa Korte Suprema na humahamon sa mahalagang probisyon ng parliamentary elections. Ipinabot ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. ang naturang katiyakan sa mga stakeholder at pangunahing leader ng Bangsamoro Autonomous Region na nagpayag ng pagkakabahala sa kamakailangang kasong iniayin sa Korte Suprema. Una rito, sa briefing sa Malacanang nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro na inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya na tiyakin ang maayos ng pagsasagawa sa parliamentary election sa BRMM. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 8:01 na po ng umaga mga kasama. Ang bahaging yan mga kasama atid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party number 13 sa Balota. Dagdag pa mga balita inayag ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia na 75% ng handa ang ahensya para sa kaunaw ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa nakatagdang idaos sa September 14, 2026.
Sa press conference kahapon, August 4, sinabi ni Garcia na nasa huling yugto na ang paghahanda ng COMELEC para sa makasaysayang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region. Nilinaw din ni Garcia na ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema ay hindi tumutukoy sa mga bagong kasong inihain kamakailan sa mataas na hukuman kaugnay ng Bangsamoro Parliamentary Election. Anya pinagatibay o in-affirm lamang ng Supreme Court ang nauna nitong pasya at walang bagong desisyon na inilabas hinggil sa mga kasong kamakailan lamang na inihain. The COMELEC is 95% ready with the holding of the election. Tuloy na tuloy ang halalan natin. Huwag pong maniniwala sa mga fake news, mga nagsasabing hindi matutuloy. Yung nilabas na Supreme Court na desisyon, it does not refer to the recent cases filed before the Supreme Court. It actually refers to the former case na kung saan Nilinaw rin mga kasama ni Garcia na hindi idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema ng Bangsamoro Autonomic Act number 87 at 88 na tumutukoy sa bagong districting law sa Bangsamoro Autonomous Region. Dagdag pa ng opisyal, sa kasalukuyan ay wala pang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema na nagpapaliwanag naman sa bisa ng BAA number 87 at 88. Dagdag pa niya, wala ring inilabas na temporary restraining order o TRO o anumang kautusan na ang mataas na hukuman na magpapahinto sa paghahanda at pagsasagawa ng halalan. Dahil dito tiniyak ng COMELEC na tuloy-tuloy ang tuloy na ang kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Elections na nakatagdang daw sa darating na September 14. yung bago na BAA number 87 and 88 patungkol sa bagong districting law ay hindi po ito declared na unconstitutional by the Supreme Court as of today. Wala rin pong restraining order mula sa Korte Suprema sa kataas-taas ng hukuman. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasamang baging yan, atido sa atin ni Attorney Sheriff Abbas, kumakandidato sa unang distrito ng Cotabato City, number 1 sa balota, sa ilalim ng UBJP. Kinumpirma mga kasama ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa press conference kahapon na may isang major regional political party sa BRMM ang makakancel ang kanilang accreditation sa COMELEC. Ito ay ang Moro Ako Party dahil sa isang petisyon na kinakaharap ng partido. Binigyan din ni Chairman Garcia na ang kanilang desisyon na kanselasyon ay hindi pa pinal o hindi pa final and executory dahil bibigyan pa ng pagkakataon ng nasabing political party na iapela ang desisyon ng COMELEC. Dagdag niya na naisali na sa balota ang pangalan ng political party at hindi tinanggal. Kung magiging final and executory ang desisyon ng COMELEC at walang TRO ay tsaka lamang mababaliwala ang boto ng nasabing political party. The COMELEC is 95% ready with the holding of the election. Tuloy na tuloy ang halalan natin. Huwag pong maniniwala sa mga fake news, mga nagsasabing hindi matutuloy. Yung nilabas na Supreme Court na desisyon, it does not cancel ang accreditation. Sa siyam na major political parties ay makakancel ang accreditation. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nakasalalay naman mga kasama ngayon ang tagumpay ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP maging ang mga taga-suporta kung pangahawakan ng mga ito ang ipinagkatiwalang ibinigay ng Moro Islamic Liberation Front Central Committee sa araw ng Botohan sa September 14, 2026. Ito ang ilan sa mga mensaheng ipinarating ni MP Lanang Ali Jr. sa isinagawang asembleya ng partido sa Cotabato City kamakailan na dinalahuan naman ng libo-libong mga taga-suporta. Binigyan din ito na ang pagpasok ng MILF sa pamamagitan ng UBJP Party ay daan pa rin para sa pagpapatuloy ng jihad sa mamamayang Bangsamoro. Naniniwala si Ali na buo at malakas pa rin ang UBJP dahil sa nananalaytay na pagkakaisa ng Bangsamoro at tiwala ng mga ito sa isa't isa. Radyo mo nationwide. Ang bahaging yan mga kasama tito sa atin ni Anwar Alamada, tumatakbong Member of Parliament sa tumatakbong kandidato sa ikalimang distrito ng Maguindanao del Sur, number 1 sa balota. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Yan na po mga kasama ng ating pong kalipunan ngayon kalipunan ng mga balita ngayon pong araw ng Wednesday, August 5, 2026. Sa mga nagpadala ho ng mga mensahe sa ating pong Facebook Live, good morning po sa inyong tanan. Kung sa Maguindanaon pan, na kundus korambol din, punggit me badaling. Dadan. Basta lahat na po kayo, good morning po sa inyo. And hopefully, magiging okay ang araw natin ngayong sa mga sandaling ito. Sa ngalan po ng ating mga partners, mga kasama sa ating pong news center, Radyoman Ma'am Daisy Mangod, Radyoman Juldy Mapalaw, sa ating naman pong technical, digital, Radyoman Ricardo Kuya Eric Madamo Jr., ang ating pong partner din, ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Samantala po mga kasama, wag ko kayong bibiti dahil susunod pa po ang mga balita at iba pa. Makakasama ho ninyo dyan ang ating pong program director, Radyoman Sir Michael Suwan, at ang ini po mga reporters. Magpapaalam na po ako mga kasama. Maraming salamat po ang inyong lingkod, Radyoman M. Sabang. Magandang umaga, tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Diretso Balitang Cotabato.